'tong araw na 'to. So, ingat po kayo guys, kung saan man kayo naroroon, ingat po kayo at, kung kinakailangan na kayo ay lumikas na kaagad, likas na po kayo para po sa inyong kaligtasan. Huwag na po ninyong aantayin pa 'no na, talagang andiyan na talaga yung kumbaga panganib bago pa kayo, lumikas 'no. So, lumikas na po kayo kaagad-agad 'no, huwag niyo nang antayin na ang panganib ay nakaamba na sa inyo, no? Yan. Okay, so papasalamat lang ako kay Lord kasi dito po sa lugar namin ay okay naman, no? Ah, ah, dali guys mag-assembly. Six up. Naku, oo. Wednesday 18. 8 PM. Start. Dali guys Yan, okay. Yan mga guys 'no, so start na po tayo sa atin pong topic 'no. Hello, Ark, maraming salamat 'no. First comment po si Ark, palagi as usual 'no. Yan. So eto na mga kaibigan, mukhang alam na po 'no, ni Mayor Isko Moreno. Ayon po sa kanyang intelligence mga kaibigan 'no, mukhang alam na po at sabagay marami nang nakakaalam 'no, pero siyempre kailangan po kasi ng verification at may alam na rin po sandali Yan. Sorry guys 'no, may sinagot lang ako very important 'no. So ayun na nga mga kaibigan 'no, eto po meron pong si Mayor Isko Moreno 'no, sabi po niya ay eto po ang ni-report ng kanyang intelligence. Yan, okay. Tignan natin yung report ng kanyang intelligence. Okay, eto po. Yan.
News update, no? Nasa likod ng mga batang nakaitim na nanggulo sa rally. Eto po mga kaibigan, initial report namin, merong nag-manipulate sa mga bata. Mga dayo sila. Ano sabi? May nag-manipulate sa mga bata. Mga dayo sila. May nag-organize. Dating politiko. Filipino-Chinese ang funder. So, take note Filipino-Chinese ang funder. Oh, yan. Tapos, may isang abogado. Funder din. Yan ang mga binabantayan namin ngayon. Oh, merong nagmanipulate mga dayo. Mga dayo. So, ibig sabihin, mga dayo sa Manila, hindi taga Manila. Kasi meron ding kumakalat sa mga GC before nangyari ito, na merong pakakawalan ng mga no permanent address na manggagaling daw sa City of Crocodile, Davao City. Meron daw pakakawalan ng mga no permanent address. Papupuntahin daw sa Metro Manila para manggulo sa rally. Came from Davao City. How true? Kaano kaya ito katotoo? Ba? So yan po, sabi po ni Mayor Isko, merong nagmanipulate sa mga bata. Mga dayo sila. May nag-organize, dating politiko. May Filipino-Chinese ang funder. Tapos, may isang abogado, funder din. Yung abogado ba ay kasama sa Japan? So mga kaibigan, madami ng initial investigation na mga resulta ng mga initial investigation na nakuha ng Intelligence Department at ng iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno, katulad ng AFP, PNP, Mayor Isko, meron din siya, Yusek Claire Castro, meron din siya. Yung Executive Department, syempre si PBBM, may intelligence din yan. So mga kaibigan, eto ngayon ang binabantayan. At isa pa mga kaibigan, nirekomenda din ni Yusek Claire Castro na paimbestigahan di umano. Paimbestigahan daw, ang sabi po ni Yusek Claire Castro si Manong Chabit. Dahil sa kanyang mga pronouncement na huwag pumasok yung mga bata. Mag-rally na lang. Manguna sa isang revolusyon para pababain ng gobyerno. At yung sinabi pa niya na ang mga militar daw ay dapat daw na mag-withdraw ng suporta. Mga kaibigan, So yan po. So titingnan po yan mga guys, meron pong ano to? Wow, kitang-kita ang inyong mukha, So kitang-kita ang mukha nila guys, Ito yung mga kabataan, Pero nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ang dami nilang pera, guys. Wow. Ito ba? Ito ba yung binayad sa kanila? Yung pera nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. So guys, ang dami nilang pera. So mukhang confirm talaga
na sila ay binayaran. Tingnan nyo guys, oh. Yun nga, Ang dami nilang pera. So yan ang bayad sa kanila? Ito bang bayad na ito sa kanila, mga kaibigan, ay makakasustain ba ito sa kanilang piyansa? Mga guys, makakasustain ba to sa piyansa nila, mga kaibigan? Na ngayon ay nahaharap sila sa grabe. So, ang dami nilang pera. So, talagang may funder, mga kaibigan. Sandali ano nga natin to? I-ano natin to? I-slow motion ko. I-slow motion ko siya guys para kitang-kita Yan Dali, masyadong mabagal. I-slow motion natin para kitang-kita yung pera. Ang dami nilang pera. Yan Kita nyo naghati-hati na sila ng pera. So yan po ang pinagawa sa kanilang trabaho. Yan po ang pinagawa sa kanilang trabaho, no? Yan po mga kaibigan. Ang funder daw, ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno ay isang dating Filipino-Chinese, isang dating politiko, at isang abogado. Yan daw yung funder. Filipino-Chinese, isang dating politiko, isang abogado. Grabe mga kaibigan, no? So alam na. Tama nga. Totoo nga mga kaibigan. So, dapat tong imbestigahan guys. Grabe, no? Ginamit nila ang mga bata. Kaso hindi sila nagtagumpay. Hindi nila napatalsik si PBBM. Daming pera, daming pera, Ang funder, dating politiko, Filipino-Chinese, at abogado. Grabe mga kaibigan. Dahil sa pera, magkano kaya to? 5,000? Dahil sa 5,000? Ganun ang ginawa nila. At ang sabi pa daw, inamin nila kay Secretary Remulla that they intended to burn Malacanang. Inamin nila mga kaibigan. Kanina sa press con, no? Sinabi ni Secretary Remulla, nakakabahala dahil inamin mismo ng mga kabataan that they intended to burn Malacanang. Sinong gagawa niyan? Walang iba guys. Ang gagawa niyan, walang iba. Kundi yung gustong magpabagsak kay Pangulong Marcos. At sino yung gustong magpabagsak kay Pangulong Marcos? Walang iba, kundi yung gustong maging presidente. Na ginagawa ang lahat para siya ay maging presidente. Naghati-hati na yung mga bata, Ginawang kriminal ang mga bata, naghati-hati na sila sa pera. 5,000 ba yun o 10,000? Hati-hati na sila sa pera, mga kaibigan. Daming pera. Grabe, no?
Ginawang kriminal ang mga bata. Grabe, mga kaibigan. Ay, kakalungkot isipin na dahil sa greed nila, dahil sa katakawan nila, dahil sa sobrang gahaman nila sa pwesto, na gusto nila maging Pangulo ng Pilipinas, gagawin nila ang lahat, gamitin ang kabataan para pabagsakin ang Pangulo, para mailagay, mailuklok ang kanilang presidente na gusto. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin na ginamit ang mga kabataang ito na naliligaw ng landas. So, paano to ngayon? 5,000? 10,000? Kasya ba yan sa kanilang piyansa? Kasya ba yan sa kanilang piyansa, guys? Tuwang-tuwa pa sila, guys, ha? Na nasa kanila na daw lahat ng pera ni Diskaya o ginaganon-ganon pa nila yung pera na binayad sa kanila. At inamin nila mismo kay Secretary John Vic Remulla that they intended to burn Malacanang. Diba? They intended to burn Malacanang. Inamin nila kay Secretary John Vic Remulla. So mga kaibigan, ayon sa investigasyon, no, na nakalap ni Mayor Isko Moreno, merong nagmanipulate sa mga batang ito. At ang sabi niya, dating politiko, Filipino-Chinese, at isang abogado. So, ang plano talaga nila, pinakaplano nila, pumunta sa Malacanang, sunugin ang Malacanang para pababain si President Marcos. Kaya naman pala mga kaibigan, dito sa mga posts ng mga DDS, kita mo, sinasabi nila sa kanilang post na bukas, maraming babaliktad. Mga kaibigan, ha? Yan ang kanilang posting, ha? Bukas, maraming babaliktad. Yan, ha? Grabe, mga kaibigan. Marami daw babaliktad. At sabi pa sa kanilang post, mga kaibigan, no, sa isang DDS, hindi na daw kailangan magdala ng microphone at saka ng platform, no? Kailangan lang daw ay gasolina at lighter. At ayon pa kay Secretary John Vic Remulla, pati yung nagsasalita daw sa Camp Aguinaldo. Nagsasalita siya, ha? Anong sabi? Mamaya, pumunta na tayo lahat sa Mindiola, dala-dala ang ating mga lighter. Bakit magdadala ng lighter? Anong gagawin sa lighter? Kasi nga, ang purpose, susunugin ang Malacanang. Gagayahin nila yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal. At patatalsikin si PBBM. Yan yung gagawin nila, mga kaibigan, no? So, eto pong mga kumakampi sa mga Duterte ay mga masasamang tao. Etong mga followers din ng mga Duterte, ng mga DDS, ay masasamang tao. Hindi po sila mabubuting Pilipino. Dahil unang sa lahat, mga kaibigan, kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa masama. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa nagpapabagsak sa gobyerno. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa nag-hire ng assassin para magpatsugi. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa masama. Kaya, pati itong kanilang mga followers, mga DDS, masasamang tao yan. Hindi ako naniniwalang mabubuti ang mga tao na yan. Masasamang tao ang mga DDS. Dahil kung mabubuti sila, hindi nila gugustuhin na sumuporta
sa isang pamilya na napakasama ng ginawa sa Pilipinas at patuloy na gumagawa ng masama sa Pilipinas. Mga kaibigan, kasi hodang pasunog mo ang Malacanang para lang mapaupo ka sa pwesto, para lang maging presidente ka. My God, gawain yan ng isang demonyo. Gawain yan ng presidente ng impyerno. Hindi yan gawain ng isang matinong politiko. Masama. Masama. Yang mga green crocodiles na yan, mga masasamang tao. Thank God, talagang hindi sila nagtagumpay sa kanilang kasamaan. Diba? Mga kaibigan, grabe So guys, ito dapat ay malaman, no? Malaman ito dapat. Okay. Dali, yan na natin. Post natin ito para makita at malaman ng mga tao, no? Yan. Naghati na sila sa binayad sa kanila, 5,000. Grabe, Grabe, mga kaibigan. Kahit manunog sila, sunugin nila ang Malacanang basta lang magkaroon sila ng pera. Grabe. Grabe, mga kaibigan. Yan. Pagkatapos guys, okay. Pinost natin sa Facebook Pinost ko sa Facebook. Yan. Okay. Okay, so tuloy tayo. Yan nga mga kaibigan, no? Ang sabi po ni Mayor Isko Moreno, may nagmamanipulate sa mga bata, mga dayo sila, may nag-organize dating politiko, Filipino-Chinese, ang founder, tapos may isang abogado, founder din. Yan ang mga pinabantayan namin ngayon. So, yan po ang mga founder, ang nag-fund dito sa mga kabataan na to. Then mga kaibigan, no, ito po, yung pulis, no, yung pulis mga kaibigan na sabi niya imuntik na daw siyang, akala niya siya mamamatay na. Ito po, yan. Nasa hospital. Sabi po niya, akala ko po mamamatay na talaga ako. Sabi ni Patrolman Emerson Makasling, ang pulis sa viral video na pinagtulungan ng mga nakamask rallyista kahapon sa Mindiola, Maynila, habang inaalala ang sinapit niya. Yan. So, sabi po niya mga kaibigan, so, di ba kita niyo naman sa rally, di ba, yung mga nagra-rally na nakamask, no? Na nakaitim, ay may dala-dala silang mahaba. Yun pala mga kaibigan, ay yung nakuha pala nila yun, galing dun sa mga railings, no? Sa mga railings ng yung kanilang pinaggigiba. Bakal yun mga kaibigan, no? At ginagano nila sa mga kapulisan. Tapos may tumatadyak, may nambabato ng kung ano-ano, tapos merong nagtitirgas, merong pang naghagis ng, monotone bomb ba yun? No? Yung sinasabi ni si Claire, tsaka ni Secretary Remulla. Tapos nahugot daw siya mga kaibigan from the crowd, no, doon sa mga kapulisan, no, from the
barrier na ginagawa nila mga kaibigan, nahugot daw siya. Nakuha yung kanyang shield kasama siya. At sabi niya mga kaibigan, gusto daw niyang back upan yung kanyang lieutenant. Kasi nga, mukhang ano na rin, kukuyugin eh. So, binakapan niya yung lieutenant niya at pinatakbo niya. So, nung patakbo na rin siya mga kaibigan, ay nadapa siya, no? Pagkatapos doon, pinagtulungan siya ng mga itong 4 na kalalakihan na nakamask at nakaitim. Tapos, sabi niya mga kaibigan, umabot din yun daw yan ng ilang minuto, mabuti na lang daw at merong isang babae na rallyista na umawat at pinatakbo siya. At yun nga, nakawala siya doon sa pambubugbog sa kanya. So mga kaibigan, no, itong mga ganitong klaseng ginawa nitong mga kabataan na to, nakakatakot mga kaibigan. Nakakatakot kasi kung ganito yung mga kabataan natin, biro mo mga bata pa to, may 13, 14, 15, 16, mga bata pa ito mga kaibigan, pero gumagawa na sila ng krimen. Paano kapag lumaki ito? Kakatakot, di ba? Kaya nga mga kaibigan, hindi talaga tayo pwedeng bumoto ng isang politiko na katulad ni Sara Duterte na wala pong maganda na idudulot sa ating kabataan. Kasi guys, ginagamit ang kabataan para lang sa kanilang sariling agenda, para lang mailagay sila sa maging Pangulo ng Pilipinas. Gagamitin nyo talaga ang kabataan. My God, ginagawa niyong kriminal ang kabataan natin. How much more kapag nagsilakihan na yan? Nakakatakot yung mga yan. Magiging parang ano na tayo dito sa bansa natin. Isang bansa na puro barbaro. Isang bansa na puro mga kriminal. My God, nakakatakot guys. Kaya mga kababayan, eto, sa mga darating na eleksyon, wag na wag po tayong boboto ng mga Duterte dahil sila po ay mga bayolente. Bayolente, mga kaibigan ng mga Duterte. Wala po silang idudulot na maganda sa ating bayan na kahit po ang mga kabataan natin ay tinuturuan nila para maging bayolente. Nakakatakot yan guys, no? Samantalang kung ang magiging Pangulo natin palagi ay isang Pangulo na katulad ni President Marcos na napakamahinahon, palagi na lang maximum tolerance, hindi nagtuturo ng shoot to kill na katulad ni Duterte, mga kaibigan, yan po ang gobyerno matino. At kapag nagtagal ang ganyang pamumuno, makakasanayan din ng mga Pilipino na maging mahinahon at makakasanayan din ng mga youth, no, na nakikita nila na ang kanilang presidente ay mahinahon, may paggalang sa human rights, at ito din ay kanilang gagayahin. Remember mga kaibigan, nung naupo si Duterte sa pagkapangulo, 6 na taon, ang dami, naging palamura. Ang dami mga kaibigan, simple na lang ang pagmumura. Marami mga kaibigan naging bastos at simple na lang ang pagpatay ng tao. Nakakatakot mga kaibigan. Kaya mga guys, no, wag na wag po tayong boboto sa isang babae na kahit siya'y babae pero bayolente at mag-hire ng assassin, magpatsugi ng tao, nagmumura, namumulaklak ang bibig sa pagmumura, wala tayong makukuhang maganda sa kanya, bad influence siya sa mga kabataan. Mga kaibigan, kung boboto kayo ng presidente, piliin nyo ang good influence. Huwag na huwag nyong piliin ang mga bad influence dahil kinabukasan ito ng ating mga kabataan, ng ating mga anak at ating mga apo. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng leader ng bansa na bad influence at walang magandang maidulot sa ating bansa. Diba? Amable, sabi ni Amable Moyna Jr., tama ka ma'am. Yes, salamat po. No? And Benson, mga Didi Estrol, huwag kapalmoks, peke na account nyo, nagmamalinis pa kayo.
Kahit naman magmalinis sila, Benson, ay wala naman silang ililinis. Eh napakarumi nila, 'di ba? Sobrang dumi nila. Wala silang ililinis, no? Kaya kahit na sila yung magmalinis, wala pa rin. Talagang madumi sila. 'Di ba? Yan. Okay, no? So ano pa? So yan mga kaibigan, kasabay ng panggugulo kahapon, no? Hinak po mga kaibigan ang mga website ng gobyerno ay tinry po nilang i-hack ng 1.2 million times. Mga kaibigan, ganun po karami tinry po nilang i-hack ang website ng gobyerno habang nagaganap po mga kaibigan, no? So weekend, no, ginagawa po nila ito mga kaibigan, at kahapon din po, no, pero nakita po kaagad ito ng ating DICT at na-recover po yung mga website ng gobyerno, no? So ito, ICI Chairman Andres Reyes condemns reports of widespread distraction. So, mga kaibigan, no? Bakit po hinahack ng itong mga taong ito, yung website ng gobyerno, lalo na ang DPWH? Kasi mga kaibigan, gusto po nilang sirain ang mga ebidensya. Gusto po nilang itamper ang mga evidences. Kaya po nila hinahack ang mga website ng gobyerno, lalong-lalo na ang DPWH. Kasi itatamper po nila yung mga ebidensya. Yan po mga kaibigan. Kasi sa ngayon guys, no, sa ngayon ay talagang grabe na mga kaibigan. Malawakan na talaga ang mga nadadamay dito. At talagang hindi po sila sasantuhin ng ating Pangulo. No? Hindi po sila sasantuhin. Yan. So, basahin po natin ha. ICI Chairman Andres Reyes condemns reports of widespread distraction and tampering of official documents by personnel of the DPWH in connection with anomalous flood control projects. So ganito na po ang ginagawa ng mga personnel ng DPWH. Tinatamper na po, no? Kasi marami na pong madadamay dito, no, mga kaibigan. So, the Independent Commission for Infrastructure, ICI, strongly condemns the reports of widespread destruction and tampering of official documents by personnel of the Department of Public Works and Highways, DPWH, in connection with anomalous flood control projects. Such acts constitute not only a blatant obstruction of ongoing investigations, but also a direct assault on public's right to transparency and accountability. The deliberate concealment or alteration of records undermines the rule of law and weakens the people's trust in government institutions tasked to safeguard public resources. The ICI reiterates that all records relating to public works are public property. Any attempts to destroy, falsify, or conceal them is a grave offense and carries both administrative and criminal liability. The Commission calls upon all DPWH officials and employees to fully cooperate and preserve the integrity of all documents and evidence under their custody. The ICI remains steadfast in its mandate to uncover the truth behind the anomalous flood control projects and to ensure that those responsible are held accountable. So mga kaibigan, tinatamper itong mga empleyado, no, yung mga guys, hindi naman yan gagawin ng mga simpleng empleyado doon eh. Siyempre, yung nagpapatamper nito, yung mga big fish, na sila yung, alam mo na, sila yung talagang nakakatanggap ng mga, alam nyo na, ng mga malalaking pera. Sila yung mga nangungurakot. Sila yung talagang mag-uutos para itamper ang mga records na to, mga kaibigan, no, ng DPWH. So, alam na natin kung sino yan, mga kababayan, di ba? So, ayan guys, ito nga po,
Hindi naman po sila nagtagumpay, no, sa ginawa nila, mga kaibigan, dahil katulad nung kanilang yung mga website na kanilang napasok at pinapalitan nila, guys, no, pero na-retrieve naman kaagad, so hindi po sila nagtagumpay pagdating po dito, no. Pero eto nga, mga kaibigan, patuloy po nilang gagawin yan, no? Patuloy po silang gagawa ng mga ganyang bagay dahil po natatakot na po itong mga big fish na ito na may kinalaman sa mga maanomalya dito po sa flood control projects, no? Yan po, mga kababayan. At ano pa? Naku, kawawa naman yung ating mga kababayan, no? Marami na pong lumilikas, no? Masyado kasi ano tayo yung bansa natin ay from A to Z ang bagyo. Grabe. Okay. Grabe, no? Yan. Yan, sabi po dito, no? Batay sa initial na investigasyon ng MPD at Manila LGU, may ilang personalidad daw na nag-uudyok at nagbayad umano para manggulo ang ilang lalaki sa Maynila sa kasagsagan ng protesta laban sa katiwalian ng September 21. Yan, so I will let the PNP to do the investigation. Baka hindi lang yan rapper. Mayroon diyang abogado, dating politiko sa Manila. Oh. Dating politiko sa Manila. Dating politiko sa Manila. Parang alam ko na to Few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. So, alam na des. Yan. Alam na des, mga kaibigan. Yan. So guys, ngayon naman po, no, ay atin pong kukomentuhan yung sinasabi po, no, ni Amy. No? Komentuhan naman po natin si Amy Duterte. Sinabi po kasi, guys, ni Amy Duterte na pupunta siya sa Camp Aguinaldo at doon po siya magbibigay ng kanyang suporta. So, sino-sino po ba yung nasa Camp Aguinaldo? Yung nasa Camp Aguinaldo po, mga kaibigan, ay ang mga DDS, no? So, mga DDS po ang nasa Camp Aguinaldo. Ngayon, mga kaibigan, hinanap po, no, si Manang Amy sa Camp Aguinaldo, pero hindi po nakita ang kanyang kaluluwa. Hindi po dumating ang kanyang kaluluwa sa Camp Aguinaldo, no? So, ngayon, mga kaibigan, meron pong isang video si Manang Amy na nagba-viral ngayon, no? Nagba-viral ngayon ang kanyang video. So, tingnan po natin yung video ni Manang Amy, ha? Okay, guys, tingnan natin, video ni Manang Amy. Yan. Tingnan natin, Si Manang Amy, komentuhan po natin ito. Video ni Manang Amy. Yan. Okay. Amy. Yan, ito po.
kasi 36 years namin, Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Ah. Lisa, Okay, Bongbong Marcos, nalulungkot daw siya kasi 36 years daw nilang pinagdasal, inaasam-asam, no? So, mga kaibigan, tignan natin ano ba ang kinalulungkot at kinasasama ng loob ni Amy sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos? Masama po ang loob ni Amy sa kanyang kapatid dahil unang-una, hindi naman nagiging tuta si PBBM sa mga Duterte. Pag sinabi ng mga Duterte na ay ibigay na natin ang West Philippine Sea, ay hayaan na lang natin kasi tubig yan, ayaw ng Pangulo. Ang ginawa ng Pangulo, ipinaglaban ang West Philippine Sea. Pangalawa, ang gusto ni Amy, ituloy ang tukhang. Ayaw din ni PBBM dahil si PBBM ay naniniwala sa due process at human rights. Ang gusto ni Amy, mga kababayan, na ituloy ni PBBM yung mga ginawa ni Duterte na mga pagnanakaw. Yun bang ituloy niya yung pag-cover up sa Kibuloy? Mga kaso ni Kibuloy, dapat i-cover up, dapat ibasura, dapat makialam si PBBM, dapat hindi dapat nakakasuhan yung mga Duterte allies, dapat protektado. Yan po ang gusto ni Amy. Dismayado siya dahil hindi ginawa ni PBBM na protektahan ang mga Duterte allies. Dismayado din si Amy kasi hinayaan ni PBBM na panagutan ni Duterte ang kanyang kasalanan na crime against humanity. Dismayado din si Amy dahil hindi kasi ginawa ni PBBM na kung anong sabihin ni Duterte, baw ng baw. Kaya dismayado si Amy kay PBBM. Ang gusto ni Amy, ituloy ni PBBM yung pagpatay sa mga Pilipino, ituloy niya ang tukhang, patayin lahat ng Pilipino na inaakala nila na bangag. Take note inaakala pa lang na bangag, papatayin na. Yan po ang ginawa ng Duterte administration. Walang due process, walang investigation, isinama pangalan mo, tsugi ka kagad. Gusto ni Amy, ganun po ang mangyari. Ayaw ni Amy ng due process. Ayaw niya yung mga ganun. Gusto niya, susundin mo. Susundin mo. Maging tagasunod ka sa yapak ni Duterte. Yun ang gusto ni Amy. Kaya siya dismayado kay PBBM dahil ginagawa ni PBBM ang tama. Diba? Yan po ang katotohanan. Okay, ano pa? Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Si F. Elisa Marcos, hindi naman daw niya kaamag-anak, hindi naman daw niya kaano-ano. Mga kaibigan, hindi ba niya naiisip? Yung nanay niya, si Imelda Romualdez. Hindi ba naisip ni Amy na yung nanay niya na si Imelda Romualdez, no, or si F.L. Imelda Romualdez Marcos, naging Marcos siya dahil naging asawa ni Apo Lakay. Hindi ba naisip ni Amy na paano na lang kung ang tingin ng mga kapatid ni Apo Lakay kay F.L. Imelda ay katulad ng tingin niya kay F. Elisa. Nasasabihin ng mga kapatid ni Apo Lakay na ay hindi naman namin kamag-anak yan hindi naman Marcos yan hindi ba siya masasaktan na yung nanay niya na si F.L. Imelda Romualdez Marcos ay sasabihan ng kapatid ni Apo Lakay na hindi naman namin yan kamag-anak, hindi naman namin kapatid yan. Hindi kaya masasaktan si Amy? Hindi man lang ba naisip ni Amy na si F.L. Imelda, F.L. Elisa Marcos ay asawa ng kanyang kapatid at nanay ng kanyang mga pamangkin? At hindi rin ba naisip ni Amy
kung ano ang kahalagahan ng kasal. Na once na kinasal ang dalawang tao, the two become one. At yung apelyido ng asawa mo ay apelyido mo na. Hindi nga kayo magkaano-ano sa dugo, wala kayong iisang dugo, pero iisang tao na kayo. Not literally, but in the bound of marriage. Iisang tao na kayo. Hindi ba naisip ni Ivy yan? Palibasa kasi wala naman siyang asawa na matino Palibasa kasi hindi niya ma-appreciate yung value ng kasal dahil wala naman siyang asawang matino. Di ba? Hiwalay siya kay Monotok na tatay ng mga anak niya. Kaya si Elisa Marcos, binabaliwala niya na hindi naman daw niya kaano-ano, hindi naman daw niya relative. My God, anong klaseng ano yan? Pag-iisip yan. Di ba? Anong klaseng pag-iisip yan, mga kaibigan, no? Kaya, eto po, no? Etong si Amy, wala talaga sa hulog. Pangatlo. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka-naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong. Pati ba naman si Sandro? Anong ano ni Sandro dun? Nadamay sa gulo. Kasi kayo yung nanggugulo. Kayo yung nagbibigay ng mga kung ano-anong mga akusasyon na wala naman kayong ebidensya. O, diba? Ano pa? Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Bongbong Marcos, Meron pa nalulungkot lang ako kasi Yung kay- 36 years namin yung kay inasam-asam Speaker ito. Martin. Pinagtrabaho, pinagdasal, pinag-inis, naggagalaiti pa. Yan. Speaker Martin yun, ha? Masayang Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Bakit siya nagagalaiti kay Speaker Martin Romualdez? Dahil hindi natupad ang plano nila na pabagsakin si PBBM. Pag upo pa lang ni PBBM, pababagsakin na. Papalitan ni Sara Duterte. Remember the Tambalos loss issue? Remember? Gloria Macapagal-Arroyo lumapit sa mga kongresista, humingi ng suporta na siya ang magiging Speaker of the House. Anong ginawa ng mga kongresista? Lumapit kay Speaker Martin, nagsumbong. Na-demote ngayon si Gloria. Pangalawa, hindi pa siya tumigil. Pangalawang attempt, kumausap na naman ng mga kongresista. Isinumbong na naman kay Speaker Martin. Ayun, natanggal siya sa pwesto. Galit na galit si Sara Duterte kasi hindi na matutuloy yung kanilang impeachment. Dahil mga kaibigan, sugar importation number 1 pa lang, nakaready na ang kanilang impeachment para kay PBBM. Panahon pa na nandyan si Vic Rodriguez. Sugar importation number 1, nakaready na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Kinumpirma yan ni Sara Duterte. Hindi natuloy dahil yan kay Speaker Martin Romualdez. See? Kaya galit na galit si Amy. Dahil kay Speaker Martin Romualdez, si PBBM ay nakatatlong taon ngayon at hindi pa rin siya natatanggal sa pwesto. Make sense? So yan ang dahilan kung bakit galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Diba? Yan. Dali guys ha.
Yan, okay. Wait guys ha. Yan. Konti na lang, sabi niya, konti na lang vlogger ni BBM na pasahuran. Tanggal na yung ibang vlogger kasi wala na si Martin. Ikaw na lang, Inday, ang susunod na tatanggalin. Walang magpasweldo sa'yo. Tuloy-tuloy po ang aking vlog. No? Tuloy-tuloy ang aking vlog. Dahil meron po akong sweldo sa Facebook at saka sa YouTube. No? Hindi ko po kailangan ng sweldo ng gobyerno. Pero yung nga sinasabi ko palagi, sinasabi ko sa ating Pangulo na kung po pwede, ilagay nyo na kami sa payroll, no? Na para naman hindi, para naman pag sinabing, oy, bayaran ka, at least totoo, no? Gusto ko maging totoo yun na bayaran ako kasi masarap yata ang feeling na oy, binabayaran ako. Ang sarap ng feeling nun. Proud ako niyan. Ipagmamalaki ko yan. Bakit? Ang tagal-tagal ko nang sumusuporta sa Pangulo natin, may 5 duling. Wala akong natatanggap. May 5 duling na bayad. Wala akong natatanggap sa Pangulo natin. Tagal-tagal ko nang sumusuporta sa kanya. Kaya, ang sinasabi ko nga, pakiabot pakiabot. Baka pwede niyong ipaabot kay PBBM. Pakiabot niyo na. Ilagay na ako sa payroll, bayaran ako, no? Nang sa ganon, maging totoo na ako'y bayaran. Proud pa ako. Pag nagkatotoo na bayaran ako ni PBBM, proud pa ako. Bakit? Tagal-tagal ko nang sumusuporta sa kanya tingnan mo ha, yung pulis nagsiservisyo, may bayad. Yung doktor nang gagamot, may bayad. Yung teachers, nagtuturo, may bayad. Ako, piniflex ko si PBBM ever since, nung panahon pa ng eleksyon. Piniflex ko siya, lahat ng kanyang mga ginagawa, piniflex ko. Hanggang ngayon, wala akong bayad. Kung serbisyo din yung ginagawa ko Ginagamit ko yung bibig ko, yung utak ko, yung internet ko. Kumakain ako, nagbabayad ako ng internet. Pumupunta ako sa event, tapos walang bayad. Kasi yung Pangulo namin, kuripot. Sorry, Mr. President, pero totoong kuripot ka. Pero, okay lang sa akin. Kasi, yung support ako sa aking Pangulo ay from the heart. From the heart. Kaya kahit na walang bayad, sumusuporta ako. Pero just in case na bayaran ako, proud ako, tatanggapin ko yan ng buong puso. At ipagmamalaki ko pa sa inyo, sweldo ko, sinweldohan ako. Diba? Hindi katulad sa inyo mga DDS, na hindi talaga kayo kumikilos para suportahan ang inyong kulto na Diyos hanggat hindi kayo nakakatanggap ng sahod. Mga pinapasahuran kayo, yung mga influencer nyo, yung inyong mga DDS vloggers, mga pinapasahuran, 2 pa ang nagsasahod. Pati yung bansa na nambubuli sa atin sa West Philippine Sea, sinasahuran sila. Diba? Yun. Diba? Ano?
Yan. Okay. Yan. Dahil meron lang akong sinagot, no? Very important. So, basa pa tayo dito. Yan, basa tayo dito. Daming trolls. Oh, daming trolls. Oo nga, no? Puro peke ang account ng mga DDS trolls, no? Oo. Puro peke ang account ng mga DDS trolls. Feliciano Tolentino, mahal namin si PBBM. Hindi kami papayag na tanggalin si PBBM. Correct. Alam niyo mga guys, no? Bigo, no? Bigo na naman si Sara Duterte. Talagang si Sara Duterte ay nabuhay para mabigo. Ipinanganak po siya na loser, no? She's a loser. Si Sara Duterte ay isang napakalaking loser. Loser. Loser po siya. A total failure. Lahat ng ginawa ni Sara, failure. DepEd, failure. NTF-ELCAC, failure. Pagiging vice-presidente, failure. At eto, sa dami-dami ng kanyang ginawa na destabilization, failure. So si Sara Duterte po ay ipinanganak na loser. Loser. Failure. No? Hindi po katulad sa aming Pangulong BBM na palaging victory. 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 Palaging victory ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Sara, loser. Loser. Loser palagi. Palaging failure. Talo palagi si Sara. Diba? Hello, Ami Rusul. Hello po, Ma'am Admin Rich watching from here, PBBM. Ang mahal namin. Yes, no? Maraming salamat, Ami Rusul, sa panonood. Yan. Emily Bagino, basta BBM ako. Yes po, BBM tayo. No. Correct. BBM po tayo. Ayaw po natin sa mga lutang. Ayaw po natin sa mga bangag. Ayaw natin sa mga magnanakaw. Ayaw natin sa mga umiiwas, allergic sa accountability. Ayaw natin ng mga gala ng gala, hindi nagtatrabaho, kundi nag-world tour lang. At ayaw po natin sa naninirang puri, no? Na walang ginawa kundi siraan ng ating gobyerno. BBM po tayo, no? Matino na Pangulo. Yan. Okay. So ano pa? So, ito na mga kaibigan, no? President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law Republic Act. Dali. Nawala. Bakit nawala? Okay. President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law Republic Act number 12290 that establishes the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Yan. So, mga kaibigan pinirmahan na po ni Pangulong Marcos yung batas, no, na tayo po ay magkakaroon na dito, no, ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Mahalaga po ito. Bakit? Kasi hindi natin alam what will happen in the future kapag nagkaroon na naman ng mga sakit, katulad ng pag may mga pandemic na naman, another na naman, tapos wala man lang tayong ganito. At least ngayon, pinirmahan na po ng Pangulo at magkakaroon na po tayo ng Virology Vaccine Institute. So hindi na po tayong aasa sa Russia,
sa Amerika, kung saan-saang bansa, hindi na po tayo asa. Tayo po ay mag-formulate na ng sarili nating vaccine. No, diba? O ganda, no? Ang ganda. Wala niyan kay Duterte. Wala niyan. Ano pa? Ano pa, guys? Okay. So, pakinggan natin to. Sandali ah. Dali ah. Ang daming mga ano. 3 hours. Okay. 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 OMG. Yan. Yan. Sa mga kaibigan, no? Tingnan po natin tong balita na to. Yan. Oh my God. Cannon Road. Sitwasyon sa Bridalveil Falls. Cannon Road. Naku. Kakatakot naman pala sa Cannon Road. Oh. Kakatakot. Tapos may bahay pa. Yan. So mga kaibigan, tanong ko po sa mga DDS, kamusta na po mga DDS, no? Kayo po ba ay malungkot? Dahil ang Pangulo ng Pilipinas po ay si PBBM pa rin. Yan. So lahat po ng inyong effort, yung inyong pagbabayad, yung pagbabayad ninyo sa mga bayaran, no, na binayaran ninyo para manggulo, lahat po ay nabaliwala. Nabaliwala. Yan. 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 Katulad po nito, kawawa na po sila ngayon. Ayan po. Kawawa na po sila ngayon. Naghati-hati na sila ng pera. Sa lahat ng kurakot, kinuha na lang. Naghati-hati na sila ng party-party nila. Yan po ang binayad. Yan po ang binayad sa kanila, sa kanilang ginawang panggugulo. 'Di ba? Yan. Grabe, no? So, sabi po dito, kinundina ng administrasyong ito ng Pangulo. Kinundina ng administrasyong ito ng Pangulo ang paggamit sa mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Hindi sila relihista na may litimong adhikain laban sa korupsyon. Yusek Claire, Palace Press Officer, September 22, 2025. Yan. So mga kaibigan, no, sila po ay kakasuhan. No? Kakasuhan po sila dahil dito sa kanilang ginawa. Naku, may nakita pa mga kaibigan no, na estudyante talaga. Oh. Grabe guys. Oh. Nag-iiyak na. Umiiyak na. Yan, ito guys, ito pa. PCO Yusek Claire Castro. Ito guys ito. PCO Yusek Claire Castro denies ex-Ilocos Sur government Chavit Singson claim that First Lady Lisa Marcos paid mask-wearing protesters to incite violence in Manila on September 21.
Napakasinungaling talaga ni, ni Chavit Singson, no? Grabe, no? Ipapasa. F. Elisa Marcos daw. Bakit gagawin ni F. Elisa Marcos? Oh, at bakit magpe-penetrate, no, sa Menjola para sunugin ang Malacanang? Oh, grabing kasinungalingan talaga, no, ni Chavit Singson, no? Malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Yan po ang sinabi ni Chavit Singson. Alam naman natin, mga kaibigan, kung sino yung yung maraming ginawang katarantaduhan sa Ilocos Sur. At alam naman natin kung sino yung masamang tao dito. No? So pinapahid nila kay First Lady Lisa Marcos. No? Ganito naman ang gawain mga Duterte. Pag meron silang mga ginagawa ng mga kabalbalan, ipapahid nila sa ibang tao. Yan ang ugali ng mga Duterte. Diba? Yan ang ugali ng mga kaalyado ng mga Duterte. Diba? Kasi nga mga kaibigan, no? Sino ba ang nag-press con at nagsabi na ang mga kabataan ay huwag nang pumasok, mag-rally na lang daw, at huwag daw umuwi ng bahay hanggat hindi daw bumababa si PBBM? Sino yung nag-press con ng ganon? Di ba siya? Si Chavit? At sino yung nag-press con nagsabi na mga militar, mag-withdraw na kayo ng support kay PBBM? Sino ang nagsabi? Di ba si Chavit din? So ngayon na nabooking siya, ipapahid niya ngayon kay First Lady Lisa Marcos. Di ba? Halatang-halata mga kaibigan, di ba? Halatang-halata. Galawang DDS. Yan, di ba? Grabe. Ay, nako. Andali Hindi lang yan, Parker. Meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman, dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso sa 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan na continuous naman ng investigation. Hindi lang yan rapper, meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman na dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso sa 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan na Yan. Yan po, guys, no? So, guys, nandito na po si Super Typhoon Nando. Mga kaibigan, no, ingat-ingat po tayong lahat, guys. Nandito na po si Super Typhoon Nando. Malakas po. Nakikita ko po sa aking bintana, no? Malakas po yung hangin. At yung mga puno ay talaga namang malakas, mga kaibigan, no? So, ang kagandahan lang dito sa lugar namin ay kahit anong lakas ng bagyo, hindi po talaga siya bumabaha, no? Hindi talaga siya bumabaha. Kasi delikado, pag bumaha sa lugar namin, lubog ang Manila. Lubog ang Manila, no? So, ibig sabihin, ganito po kataas dito sa lugar namin, na hindi po talaga siya binabaha. Kaya, mapalad po kami, no? Na hindi kami binabaha kasi mataas ang aming lugar, no? So, unlike before na nasa Manila kami, no, nasa Santa Mesa, talaga namang laging may baha. Pero nung nag-transfer po kami dito sa lugar namin ngayon, wala na pong baha, no? Okay. Ako, kawawa naman mga kababayan natin. Madami ng ngayon ng baha. OMG.
Ayan, sabi ni Yussi Claire Castro, yan hindi ito realista, mga tulisan ito. Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at sino ba ang sanay sa ganitong klaseng harassment at mga ganitong klaseng paninira. Yan. So, yan. Tingnan lang natin bago tayo magtapos Tingnan natin ulit yung sinasabi po ni Chavit Singson. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako. Yung sinasabi po ni Chavit, tingnan lang natin saglit bago tayo magtapos, Chavit Singson. Sa mga kabataan. Okay. To. Sila nagpapahirap sa mga estudyante. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi mo para namin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo sila pagilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, atin nila at atin natin yung Nagpalakpakan. Education is very important. Nagpalakpakan pa. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang Pilipinas, uutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Nagpalakpakan pa, So, kita niyo mga kaibigan, nakita niyo na, yung kanya pong pagsasabi, sa mga kabataan na wag na daw pumasok, mag-rally na lang, pababain daw ang Pangulo. Diba? So, kitang-kita natin mga kaibigan, Yan. So, okay? Dali Yun lang po, pakiusap po. Pabayaan. Kasi nagmamariwan ng ako para Dormi Jadi and the other members of the cabinet at senior national org start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. Tapos the next meeting would be lunch, then 2:30, then another one in 4:30. Apat lang pero kung every 30 minutes. Ay, nakita man ninyo? It's a killing activity, and I think my age, ako hindi masyado, kasi nagmamariwan na ako para So, alam niyo na kung sino yung adik. Ito yung sagot ko sa nagsabi, na adik daw yung Pangulo natin. Ito yung sagot ko. Alam niyo na kung sino ang adik. Mary Jane is prohibited dahil ito ay nakaka-addict, Prohibited ito sa Pilipinas. Ipinagbabawal ito sa Pilipinas.
Pero ang inyong idolo, ang inyong Pangulong Duterte, ay umamin na nagme-Mary Jane. So nasagot ko na, no? Nasagot ko na yung inyong sinasabi. Oh, alam niyo na kung sino ang adik, no? Para magising. Si Duterte ang adik. Yan. Okay. Okay. It's a killing. Tapos na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Ito. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Pinagdagdagan niya yan. Di ba? Number 1 drug addict. Si Duterte. So ngayon, nasagot ko na ang inyong tanong kung sino ang addict. Si Duterte. Inamin niya. Fentanyl addict. Nagme-Mary Jane pa. At umamin siya na nagko-cocaine. Sa kanya lahat. Nasa kanya lahat. Di ba? So wala na tayong pag-uusapan dyan. Pagdating dyan, alam na ng taong bayan kung sino ang adik na Pangulo. Yun yung nasa dahig. Diba? Kaya nga siya nakakulong ngayon sa dahig kasi yung resulta ng pagiging adik niya. Gumanon siya ng tao. 30,000 na tao. 30,000. Yun ang resulta ng kanyang pagiging adik. Hindi niya mapigil ang pagganon ng tao. Adik kasi. Kapag adik kasi, gumaganon talaga ng tao. Bayulente. Di ba? Saan ka nakakita ng hindi adik na saan ka nakakita ng adik na hindi bayulente? Lahat ng adik may pagkabayulente. Lalo na kapag yun ang kanilang trip. So si Duterte, kitang-kita. 30,000 ang ginanon. Resulta yan ng kanyang pagiging bangag adik. Yan. So mga kaibigan, maraming po salamat sa panunood, no? Benson, salamat po sa panunood, no? Salamat po sa panunood sa lahat po ng mga pro-PBBM, sa mga Pinglawan, sa Dilawan, at maging sa mga DDS trolls na nandito ngayon. Maraming salamat lahat sa panunood. Bye-bye and God bless.